Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Limuel, taong 1975, Iloilo. Nang mga panahong ito, isa pa lang akong pinatilyo. Si nanay lang ang kasama ko sa buhay. Dahil maagang namatay ang ama ko. Isang albularyo si nanay at madalas niya akong kasama kahit saan man siya pumunta. Nanggagamot man o kaya ay nangunguha ng mga herbal na gamot sa mga bundok at kagubatan. Nagsimula na rin akong matutong manggamot dahil tinuturuan niya ako sa larangang iyon. Lemuel, sigurado ka bang sasama ka sa akin bukas ng hapon para kumuha ng mga herbal na gamot doon sa bundok? Oo naman po, Nay. Hindi naman po kita pwedeng pabayaan na mag-isang tumungo roon, no? Lalo na marami-rami tayong kukunin. Hindi po ba? Kailangan po ninyo ng tulong. Nang sa gayon makumpleto nating makuha ang kailangan nating herbal na gamot. At saka makabalik agad tayo dito sa bahay. Ay, mabuti na lang at maaasahan na kita sa bagay ngayon, anak. Mainam na rin habang bata ka pa, matuto ka na rin sa mga herbal na medisina at sa panggagamot. Oo nga po, Nay. Kaya nga rin po ako sumasama sa inyo kahit saan po kayo pumunta. Dahil gusto ko rin po talaga matuto eh. Gaya ninyo, gusto ko rin po maging isang magaling na manggagamot, no? Mabuti naman kung ganon. Naisip ko kasing baka ayaw mong sumama. Kalat sa mga kanayunan dito na marami nang nawawalang mga alagang hayop at natatagpo ang patay sa mga gubat na halos wala ng laman loob at nanunuyot na ang dugo. Oo nga po, Nay. Ano po kayang nangyayari sa mga yun, no? Bakit po ganun ang sinapit nila? Naku, nakakaawa nga po sila eh. Naku! Kung hindi ako nagkakamali, aswangan ng biktima sa mga yon. Walang taong matino ang pag-iisip na gagawa ng ganoong bagay sa mga hayop na yon. Yun din po ang dinig ko sa kabila nating kanayon, Nay. Marami rin po nagsasabi na aswang nga po talagang may gawa ng pambibiktima sa mga hayop na yun eh. Kaya kailangan nating mag-ingat sa lahat ng oras. Mahirap na at baka sa susunod, hindi lang mga hayop ang bibiktimahin nila o hindi pati na rin mga tao. Oo po. Kung iisipin po, talagang nakakatakot ang ginagawa ng mga aswang na yun sa mga biktima nila. Grabe no, Nay. Sinabi mo pa anak, hindi lang yon ang kayang gawin ng mga aswang. Marami pa silang kayang gawin. Kaya dapat na tayong mga tao ay maging handa at alerto palagi, lalo na tuwing gabi. Ay, takot lang nila sa'yo, Nay, no? Totoo bang kalaban ng mga aswang ang mga albularyo, Nay? Depende yon sa sitwasyon, anak. Hindi naman lahat ng aswang ay masasama. Maiilan din sa kanila na kahit may sumpa ng pagiging halimaw, mabubuti pa rin ang mga puso. Sadyang nilalahat lang ng mga tao ang pagiging masama nila dahil nga sa aswang sila. Pero hindi sa lahat ng oras, kalaban ng mga albularyo ang mga aswang. Pero paano niyo nasabi na hindi sa lahat ng oras magkalaban po ang mga albularyo at aswang, Nay? Ikaw talaga? Ay sige, sasabihin ko sa iyo ang dahilan ko. May iilang mga aswang na nakikipagtulungan sa mga albularyo. Sabihin na nating nakikipagkaibigan rin sila. May iba sa kanila na hindi talaga gustong maging aswang kaya nagpapagamot. Meron ding taliwasang paniniwala nila kumpara sa mga kauri nila kaya mas pinipili nilang magkaroon ng ugnayan sa mga albularyo para humingi ng tulong. Grabe. Hindi ko akalaing may ganung aswang po pala, Nay. Gaya nga ng sabi ko, hindi lahat ng aswang ay masama. Minsan ang tao lang rin ang nagiging dahilan para maging masama sila, lalo na at naiilan rin sa kanila na gustong mabuhay ng normal pero sinasaktan ng mga tulad natin. Gaya natin mga tao, may iba sa kanila na gusto rin ng tahimik na buhay. May tanong lang po ako sa inyo, Nay. Ano naman yon, anak? Kapag po ba may makilala kayong aswang at nangangailangan ng tulong, tutulungan po ba ninyo ang nilalang na yun?
Sabihin na nating nakadepende rin sa sitwasyon ng pagtulong ko sa mga nilalang na yon, anak. Ano pong ibig sabihin, Nay? May mga bagay kasing dapat isaalang-alang sakali mang tutulong ako sa isang aswang. Una, syempre ron, ay ang kaligtasan nating dalawa. Ayoko mapahamak ka kapag nagpadalos-dalos ako. Dagdag pa ron, mas mainam na alamin ang motibo nila sa paghingi ng tulong. Hindi pwedeng basta lang akong tutulong tapos malalaman kung may masamang binabalak pala ang aswang na tutulungan ko. Tama naman po kayo sa mga sinabi niyo, Nay. Ay, nako. Ay, huwag na natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Ang mabuti pa ay magpahinga na tayo. Maaga pa akong gigising bukas dahil may gagamutin pa ako sa kabilang baryo. Huwag ka na munang sumama ron, ha? Hintayin mo na lang ako rito sa bahay at pagdating ko, aalis din tayo patungo sa bundok para manguha ng mga herbal na gamot doon. Ay, sige po, Nay. Kayo po ang bahala. Sige na, matulog na tayo, anak. Opo, Nay. Kaagad naman akong nakatulog ng gabing yun. Kinaumagahan, hapon na nang matapos ang mga gawain namin ni Nanay. Nagpasya agad kaming umalis ng bahay, patungo sa bundok kung saan kami kukuha ng mga herbal na gamot. Walang naging problema sa pangunguha namin. At dahil sa dami ng kukunin namin mga herbal na medisina, madilim na ang paligid nang mapagpasya naming umuwi sa aming bahay. Inabot kami ng gabi sa daan, kaya naging alerto kami ni Nanay. Habang pauwi at medyo malapit na kami sa aming baryo, may nakita kaming tao na nakahandusay sa daanan namin. Nay, ano kaya nangyari sa taong yan? Naku, mukhang marami po ang sugat siya sa katawan at nahimatay lang po yata siya rito sa sitwasyon niya. Ewan ko, anak. Pero mukhang may nangyaring kakaiba sa taong yan. Kung hindi siya pinagtulungang bugbugin, marahil ay natamo niya ang mga galos niya sa pakikipaglaban. Tingnan mo ang ibang mga sugat niya. Mukhang tinaga at kinalmot ang ilan sa mga ito. Tama po kayo, Nay. Nang hinasigurong taong yan kaya hindi na nakauwi sa bahay nila. At dito na lang po napahandusay. Hindi po kaya nakipaglaban po talaga siya? At hindi siya binugbog lang? Yan ang aalamin natin mula sa kanya kapag nagising siya, anak. Anong ibig niyo sabihin, Nay? Tutulungan natin ang taong yan, Lemuel. Hindi natin siya pwedeng pabayaan lang dito lalo na at malubhang lagay niya. Konsensya rin ang makakalaban natin kapag hinayaan natin siya rito. Lalo na at alam nating buhay siya at nanganganib ang buhay niya. Kapag nagising na siya, kakausapin natin siya kung ano ang nangyari sa kanya. Sige po, Nay. Halika na, pagtulungan natin siyang buhatin. Hindi na rin naman kalayuan ang baryo natin kaya kaunting tiis na lang, makakarating din tayo sa bahay. Opo, Nay. Inalalayan namin ni Nanay ang isa't isa. Sa kabutihang palad, nakarating kami sa bahay namin at hindi na nag-aksaya ng oras ang aking ina at nagsimula ng panggagamot niya sa taong yon. Hindi ko alam, pero may kakaibang pakiramdam ako sa lalaking iyon na ipinagsawalang bahala ko na lang. Pagkatapos namin siyang gamutin, hinayaan na namin siyang mahimbing pa rin natutulog. Naghapunan na lang kami ni Nanay at kaagad ding natulog. Kinabukasan, nang magising kami, sakto ring nagising ang lalaking tinulungan namin. Naghanda kami ng agahan ni Nanay at niyaya siyang kumain. Grabe, hindi ko akalaing tutulungan ninyo akong dalawa. Naku, maraming salamat sa inyo, ha. Dahil kahit hindi niyo ako kakilala hindi kayo nagdalawang isip na tulungan ako. Huwag mo nang isipin pa ang bagay na yon. Ang mahalaga ngayon ay mabuti ng pakiramdam mo. Sandali ha, maayos na ba talaga ang kalagayan mo? Ayaw nga po. Wala po bang masakit sa katawan ninyo? Sa ngayon parang wala rin namang masakit sa akin. Kaunting hapdi na lang din ang mga nararamdaman ko sa mga sugat ko
Nasisiguro kong ayos na ang kalagayan ko, kaya wala na kayong dapat ipag-alala sa akin, ha? Naku, mabuti naman po kung ganun. Akala po namin ni nanay, hindi pa po kayo magigising ngayon eh. Dahil mukhang malubha po talagang kalagayan ninyo nang makita namin kayo kagabi. Ay, isa nga po pala. Ano po bang nangyari sa inyo? Bakit kayo nakahando sa ilang puroon? At saka ang dami niya sugat ha? Ay, ang totoo kasi yan Mukhang hindi ka komportableng pag-usapan ng tungkol sa nangyari sa'yo, ah. Mukhang tama nga kayo. Ayoko na sana pag-usapan ng kung ano mang nangyari sa akin sana maintindihan niyo ako doon. Nako, wala yon. Hindi ka naming pipilitin kung hindi mo gustong ikwento sa amin. Nirerespeto namin ang pasya mo na yon. Ang mahalaga lang sa amin ay maayos na ang kalagayan mo. Naku, maraming salamat sa pag-intindi sa akin, ha? Hayaan ninyo. Sa susunod na magkita man tayo ulit, ay naku, ikukwento ko lang sa inyong lahat. Naku, nagpapasalamat ako na tinulungan niyo ako, ha? Naku, marahil kung hindi niyo ako tinulungan posibleng wala na ako ngayon. Aasahan kong sinabi mo, walang anuman. Masaya kami ng anak ko dahil nakatulong kami sa'yo. Tama po si Inay Mang. Ay, Ronelo. Yun ang pangalan ko pala. Ako po si Lemuel. At si Nanay Elsie ko po pala. Magpagaling po kayo ng gusto ha, Mang Ronelo. Naku, makakaasa kayo. Magpapaalam na sana ako sa inyo. Sana magkita pa tayo ulit, ha? Naku, maraming salamat ulit sa inyo, Elsie, Lemuel. O siya, mauna na ako, ha? Sige, Ronelo. Hindi ka na namin pipigilan. Mag-ingat po kayo. Naglakad na palayo si Mang Ronelo. Ikaw na ang magligpit ng pinagkainan natin, anak. Ay, sige po, Nay. Teka, wala po ba kayong nararamdamang kakaiba kay Mang Ronelo? Kasi mukhang may tinatago po siya. Naku, ikaw talaga, Lemuel. Huwag mong pag-isipan ng masama ang taong yun. Kung nasabi mo yan dahil ayaw niya magkwento sa atin sa karanasan niya, iwaksi mo na lang sa isipan mong tungkol doon. Ako man, gusto ko rin sanang malaman ang tungkol sa nangyari sa kanya pero respetuhin na lang natin siya. Sige po, Nay. Matapos ang gabing yun, hindi na namin nakita pa si Mang Ronelo. Hindi rin namin natanong kung saan siya umuwi. Kaya wala kaming naging balita sa kalagayan niya. Ang ipinagtataka lang namin ni Nanay, simula ng gabing tinulungan namin ang lalaki, madalas na kaming nakakaramdam ng kakaiba sa paligid namin. Tuwing sumasapit na ang gabi. Nang una, hinayaan namin ni Nanay. Pero kalaunan, nakaramdam na rin kami ng pangamba, lalo na at madalas na hindi maganda ang kutob ni Nanay sa aming paligid. Hanggang sa isang gabi, habang nagre-ritual si Nanay para sa sumbalik, hindi namin inaasahan ang mangyayari sa amin. Hindi maganda ito. Bakit po, Nay? Kung hindi ako nagkakamali, may mga masasamang nilalang na nakapaligid sa atin ngayon, anak. Nararamdaman ko ang presensya nila dahilan para hindi ko rin ma-focus ng hustong atensyon ko sa pag-ritual. Teka, ano pong ibig niyo sabihin, Nay? Malakas ang kutob kong may mga aswang sa ating paligid. Marahil umaaligid lang sila at minamatsagan tayong dalawa. Teka, sigurado po ba kayo sa sinasabi niyo, Nay? Oo, anak. Hindi ako pwede magkamali sa nararamdaman ko. Kailangan natin maging alerto, lalo na at may balak na gawin sa atin ang mga aswang na yon. Sige po, Nay. Paano po? Ano na pong gagawin natin ngayon? Gusto kong ipagpatuloy ang pag-ritual, pero nagagambala ako sa presensya ng mga nilalang na yon. Pakiramdam ko, anumang oras ay sasugod sila rito sa atin. Pero hindi naman po nila tayo mapapasok dito sa bahay. Dahil po protektado tayo dito, Nay. Tama ka sa bagay na yon, pero hindi pa rin tayo dapat na makampante, Lemuel. Siya, ganito na lang po. Lalabas na lang po ako para magbantay sa paligid, ha? Ipagpatuloy niyo na lang po ang pagre-ritual. Ako na po muna ang bahala sa labas. Kung sakali mang lapitan ako ng mga aswang na yun, naku, sisigaw po ako. Tsaka syempre po, makikipaglaban po ako sa kanila kung kinakailangan talaga. Kahit ayaw ko mang gawin ang gusto mong mangyari, dahil baka mapapahamak ka,
Pero wala rin ako mapapagpilian pa. Mag-iingat ka na lang sa labas at dalin mo itong sundang na sa gayon ay may armas kang panlaban sa mga aswang sakaling sugurin ka nila. O siya, sige na po, Nay. Maiwan ko na po kayo dito, ha. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Tumangulang si nanay sa akin, kaya lumabas ako ng bahay. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagriritual habang ako ay nagbabantay sa aming paligid. Nasa kalagitnaan ako ng pagbabantay nang sa hindi kalayuan, may natatanaw akong mapupula at bilugang mga bagay. Kinutuban ako ng hindi maganda, kaya naging alerto at handa ako sa mga susunod na mangyayari. Nasa ganoong sitwasyon ako nang makarinig ako ng mga pag-angil at mabibilis na pagyabag papalapit sa akin, kaya nakasigurado akong may papasugod sa aking kinaroroonan. Dahil sa liwanag ng bilog na buwan, natanaw ko ang naglalakihang mga aso na papalapit sa akin. Napasigaw na ako noon at nagulat nang mabilis na sumugod ang mga aswang sa akin. Tigilan ninyo ang pag-atake sa anak ko! Ako harapin ninyo mga aswang kayo! Nay! Pumunta ka sa likuran ko, anak. Ako na ang bahala sa mga aswang na ito. Hindi po, Nay. Sasamahan po kita makipaglaban sa kanila. Hindi po ako papayag na mag-isa lang po kayo nakikipagbuno sa kanila. Sige, anak. Kung gusto mo talaga akong tulungan, wala na akong magagawa pa para pigilan ka. Alalayan mo na lang ako sa kanila. Sige po, Nay. Inihanda ko ang sarili ko noon sa pagsugod ng mga aswang. Napahawak ako ng mahigpit sa sundang ko. Nagsimula ang mga nilalang sa pagsugod sa amin ni nanay. Nakipaglaban na kaming dalawa sa kanila. Pinagtulungan naming dalawa na atakihin ang mga aswang na iyon. Pero dahil sa liksi nila, nagagawa nilang iwasan ang mga pag-atake namin. Kahit na ganoon, hindi kami sumuko ni nanay at patuloy lang sa pakikipaglaban sa mga aswang na iyon. Nang sugurin ako ng dalawang aswang, napahiwalay ako kay nanay, kaya wala na akong nagawa pa kung hindi ang labanan ang mga nilalang. Napatigin ako sa aking ina na noon ay abala na rin sa pakikipaglaban sa iba pang mga aswang. Isang pagkakamali ang ginawa ninyong mag-ina. Wala akong alam sa sinasabi mo. Wala kami ginagawa ng anak ko sa mga aswang na gaya ninyo. Kaya nagtataka ako bakit bigla na lang kayo sumugod dito sa bahay namin. Kung inaakala mong wala kayong ginawa ng anak mo, nagkakamali ka. Hindi kami susugod dito sa inyo kung hindi kayo nangialam. Inday, ano po bang ibig sabihin ng aswang na yan? Hindi ko rin alam, anak. Wala akong ideya sa mga sinabi niya at nagtataka rin ako. Bakit biglahan ang pagsugod nila rito sa atin kayong sa pagkakaalam ko? Wala tayong kasalanan sa mga tulad nila. Huwag kayong magbaangangan pa. Hindi namin papalampasin ang ginawa niyo kaya humanda kayong dalawa. Huwag mo kaming pagbabantaan ng anak ko. Hindi namin kayo aatrasan dahil hindi kami makapapayag na saktan ninyo kami ng anak ko. Mga kasama, sugurin silang dalawa! Pagkasabi niyon ng aswang, sinugod nila kami ni nanay. Napamura na lang ang aking ina, pero gaya ng sabi niya, hindi namin inatrasan ang mga nilalang na iyon. Sinalubong namin ni nanay ang kanilang pag-atake. Nagagawa namin silang iwasan at ganoon din sila sa amin sa tuwing sinusubukan namin silang tagain. Napansin kong nagalit ang mga aswang dahil hindi nila kami nagawang sukatan. Hindi namin inasahan ng aking ina ang sabay-sabay na pagsugod nila, kaya medyo nahirapan kaming iwasan ang bawat pag-atake ng mga nilalang. Pareho na lang kaming napahiyaw ni nanay nang magawa kaming sugatan ng mga aswang sa bandang braso at tiyan namin, dahilan para mapalayo kami sa kanila. Alam kong isa kang manggagamot. At ganun din ang anak mo na baguhan pa lang. Dahil sa kakayanan ninyong dalawa, mapapahamak kayo sa mga kamay namin!
Kung hindi na sana kayo nangalampahan ng lalaking iyon, hindi na sana kayo nabuhay pa at wala kaming magiging problema ngayon. Dinadagdagan pa ninyo pero huwag na kayo mag-alala. Dahil kayo muna ang uunahin namin. Kung ano man ang sinasabi mo ay wala kami kaalam-alam tungkol doon. Gaya ng sabi mo, manggagamot kami at marami kaming natulungang mga tao kaya hindi namin alam kung sino ang tinutukoy mo. Alam kong nagmamahang-mahangan na kayong dalawa. Hindi ninyo kami maluloko dahil kitang-kita namin noon kung paano ninyo tinutulungan ng lalaking yon. Alam nyo ba binigyan nyo kami ng malaking problema dahil sa ginawa ninyong yon? Wala kaming atraso sa mga nilalang na tulad ninyo. Yon ang nasisigurado ko kaya tantanan nyo kami. Oh! Pasensya na kayo dahil sumusunod na kami sa utos namin. Napangisinuon ng aswang, kaya nakaramdam ako ng galit. Muli nila kaming sinugod, kaya nakipaglaban ulit kami ni nanay sa kanila. Patuloy lang kami sa pag-iwas sa mga atake nila at nang gumanti na rin kami ng pag-atake sa kanila. Nagawa naming sugatan ni nanay ang 3 sa kanila. Napahiyaw ang mga nilalang na iyon, kaya galit silang sumugod sa amin. Sa pagkakataog iyon, iniba nila ang estilo nila sa pakikipaglaban. Sinugod nila kami ni nanay, kaya nagawa nila kaming masukol. Mabilis sila kaming nilapitan at hinawakan sa aming mga braso. Hindi ko binitawan noon ang sundang ko at ganoon din si nanay sa kanyang itak. Nang lumapit sa amin ang aswang na nakausap namin, kaagad niyang ibinaon sa mga tiyan namin ang kanyang mahabang kuko. Napahiyaw kami noon dahil doon. Magpasalamat kayong dalawa dahil hindi inutos sa amin ang aming pinuno na patayin kayo ngayon. Kung ganon, bakit ninyo ito ginagawa sa amin ang anak ko? Ito ay babala lamang sa inyo ng aming pinuno. Kapag nayalan pa kayo at tinulungan ninyo ang tiyuhin ko, babalikan namin kayo at kasama niya ay papatayin namin kayo ng anak mo. Hayop kayo! Wala kaming atraso sa inyo kaya bitiwan ninyo kami ng anak ko! Iyon naman talaga ang gagawin namin. Huwag kayong mag-alala dahil hindi pa namin kayo papatayin. Pero sa oras na may ginawa ulit kayong dalawa at hindi namin nagustuhan, hindi na namin kayo bubuhayin pa. Hindi ako natatakot sa inyo kaya wag mo akong pagbabantaan ng ganyan. Baka sa susunod na magkita tayo, hindi na rin ako makapagpigil sa sarili ko at kayo ang patayin ko. Hindi mo nga kami magawang labanan ngayon? Paano pa kaya sa susunod na magkita ulit tayo? Pasalamat ka at nagamit ko ang lakas ko sa pagriritual dahil kung hindi, baka wala ka na ngayong hayop ka. Gusto ko ang katapangan mo, pero hindi ka uubra sa akin. Sige, bitiwan ninyo yan at umalis na tayo rito. Tandaan ninyong dalawa to. Huwag kayong mangingialam ulit dito dahil patay kayo sa amin kapag naulit pa ang pagtulong nyo kay Tio. Nang bitawan kami ng mga aswang, mabilis silang tumakbo palayo. Pakiramdam ko ay nanghina ang katawan ko, kaya napaupo ako sa lupa. Inalalayan ako ni nanay at pumasok kami sa bahay namin. Dahil sa mga natamo naming sugat sa mga aswang, ginamot ako ni nanay at maging ang sarili niya. Pareho kaming nagtataka sa pagsugod ng mga aswang. Pero hindi na namin iniisip pa ang tungkol doon. Kinausap ko na lang ang aking ina kung ano ang balak naming dalawa. Ano na pong gagawin natin, Nay? Baka balikan po tayo ng mga aswang na yun eh. Sa totoo lang, hindi ko alam anak. Hindi ko nga rin alam kung ano talagang tinutukoy ng babaeng aswang na yun. Naku, hindi na po mahalaga yun sa ngayon, Nay. Basta ang importante po, hindi nila tayo pinaslang. Gusto ko lang pong malaman kung ano na pong balak ninyong gawin natin ngayon. Inaalala ko lang ang kaligtasan at kapakanan mo ngayon, anak. Marahil tama ka na baka balikan tayo ng mga aswang na yon.
Naisip kong pansamantalang aalis tayo sa bahay natin dito at mananatili sa kuweba para magtago. Teka, sigurado po ba kayo sa bagay ni Inay? Oo anak, kahit paano, kapag nagtago tayo sa kuweba, marahil ay mahihirapan silang hanapin tayo dahil marami rin ang kuweba sa bayan na ito. Isa pa, may alam akong kuweba kung saan tayo pwede magtago. Sige po, Nay. Kayo pong bahala. Basta kung sa tingin niyo po mas makabubuti po yun para sa atin. Gawin po natin ang plano ninyong yan. Sige anak, salamat at naiintindihan mo ko sa bagay na ito. Hindi na natapos ni Nanay ang pagre-ritual niya ng gabing yon. At mas pinili na lang namin ang magpahinga. Nang mga sumunod na gabi, habang nagpapagaling sa mga natamo naming sugat, patuloy kaming nakakaramdam ng kakaiba ni Nanay sa paligid namin. Nang medyo maging maayos ang kalagayan namin, naging buo na ang pasya naming dalawa na pansamantalang umalis sa bahay namin at magtago sa kuweba na alam ni Nanay. Dala ang mahalaga naming mga gamit. Naglakbay kami patungo sa kuwebang yon. Nakarating naman kami roon at naging maayos ang unang mga gabi namin doon. Ay, naku, Nay. Mukhang tama pong naging desisyon ninyong dito na muna po tayo magtago sa kuwebang to, no? Wala pong mga asong na gumagambala sa atin dito simula nang dumating tayo sa lugar na ito eh. Oo nga anak eh. Kahit papaano, pakiramdam ko'y ligtas tayong dalawa rito. Pero hanggang kailan po ba tayo mananatili dito, Nay? Naisip ko kahit 1 linggo o higit pa anak. Huwag ka mag-alala. Mukhang hindi naman tayo matutunto ng mga aswang na yun dito. Kaya mas ligtas tayo rito kung ikukumpara sa bahay natin. Sige po, Nay. Pero napapaisip lang din po ako eh. Tungkol saan naman? Paano po kung mas malala po palang maranasan natin dito? Anong ibig mo sabihin, Lemuel? Iwan ko po, Nay, ah. Pero nababahala pa rin po ako sa kaligtasan nating dalawa eh. Naisip kong baka sa una lang po tahimik ang pananatili natin dito. At magulat na lang po tayo na may mga aswang din dito. At mas malala pang maging karanasan natin sa lugar na ito. Ikaw talaga, Lemuel. Huwag mo nang isipin pa ang tungkol doon. Sakali man na mangyari yun, wala na tayong magagawa kung hindi harapin na lang ang problema natin sa mga aswang. Kaya lang naman tayo nandito para kahit papaano, makapaghanda rin tayo sakaling hindi nga natin maiwasang makaengkwentro at makalaban ng mga aswang na yun. Kung sa bagay po, tama naman kayo. Kahit papano, tahimik sa kuwebang to eh. Oo nga anak. Mas makakapag-isip tayo rito at makakapag-ensayo sa pakikipaglaban. Pakikiramdaman din natin ang lugar na to. Pero syempre, hindi rin tayo dapat makampante at maging alerto pa rin tayo. Isa ring dahilan bakit dito ko napili dahil gusto kong magsanay tayong dalawa. Para hasain pa ang kakayahan natin makipaglaban sa mga aswang. Sige po, Nay. Kung yun po ang gusto ninyo, gagawin po natin yun. Sa susunod na makaharap natin ang mga aswang na yun, naku. Sisiguraduhin kung hindi na po nila tayo matatalo. Tama ka anak. Hindi na tayo matutulad sa nangyari sa atin ng gabing nakipaglaban tayo sa kanila. Sumang-ayon lang ako sa sinabi ni Nanay. Nagsimula na kaming magsanay noon sa pakikipaglaban. Sa paglipas ng mga araw, mas natuto pa akong makipaglaban noon dahil sa tulong ni Nanay. Nagsimula rin akong mangamba noon dahil tuwing gabi ay nakakaramdam ako ng kakaiba sa paligid namin. Hanggang sa isang gabi, nagulat na lang kami nang bigla kaming atakihin ng mga aswang doon. Mabuti na lang at palagi kaming handa ni Nanay. Kaya nang sugurin ng mga nilalang ang kuweba kung nasaan kami, nagawa naming makalabas doon. Dala ang itak namin at ang sundan. Sinubukan naming tumakbo paalis, pero pinalibutan kami ng mga aswang sa kalibunan. Sinasabi ko na nga bang hindi rin nagkakamali ang kutob ko na may nagmamatsyag sa amin simula ng mga nakaraang gabi pa
Kanina rin, inakala kong pinaglalaruan lang ako ng tingin ko nang makita ko mga nagbabagang mata ng mga aswang. Pero hindi pala. Naku po. Akala ko po hindi na kayo nakakaramdam ng ganoon eh. Kaya hindi ko na sinabi pa sa inyo tungkol doon, Nay. Kaya pala kanina ko pa po napapansin may kakaiba sa paligid natin. Dahil may mga aswang na palang umaligid at nagmamadyak sa atin. Sinisigurado ko pa sana kung tama ako ng hinala, anak. Pero ngayong masasabi kong hindi nga ako nagkakamaling ilang gabi na tayo minamanmana ng mga aswang na ito. Siguro nga po, Nay. Hindi naman po sila ang mga aswang na nakalaban natin doon, Nay. Tama po ba ako? Oo, anak. Ibang grupo ng mga aswang kaharap natin ngayon. Marahil ay aswang sa kalibunan ng mga ito. Kaya nila tayo natuntun sa kuwebang ito. Huwag na lang po natin isipin yun, Nay. Ano na po gagawin natin ngayon? Lalo na napapalibutan tayo ng mga aswang na yan. Gaya na sabi ko sa'yo noon, kapag may nakaharap tayong mga aswang, hindi na tayo tatakas sa kanila. Haharapin natin sila at hindi na tayo tatakbo lang sa pagkakataong ito. Sige po, Nay. Humanda ka, anak. Paniguradong hindi tayo tatantanan ng mga aswang na yan. Kaya kailangan natin lumaban para sa mga buhay natin. Opo, Nay! Sinugod na kami noon ng mga aswang. Kaya nakipaglaban na kami sa kanila. Gaya ng sabi ni Nanay, hindi na kami tatakbo. Kaya umatake na rin kami sa mga nilalang. Kanya-kanya kami ng kalaban ni Nanay. Kaya naipokus ko ang aking atensyon sa mga aswang na kalaban ko. Hindi ako nakaramdam ng kahit na anong takot ng mga oras sa iyon dahil mas nangingibabaw sa akin ang kagustuhang mapatay ang mga nilalang. Nang sugurin ako ng 2 aswang, mabilis akong napaiwas sa kanila. Hindi nila inaasahan na kahit maliksi ang mga galaw nila ay nakakaya ko silang sabayan kahit papano. Napatingin ako kay Nanay noon na abala na rin sa pagpatay ng mga aswang na kalaban niya. Namangha ako sa aking ina nang mapabagsak niya ang 3 aswang gamit lang ang kanyang itak. Dahil sa nakikita ng mga aswang, bahagya silang napalayo at napatigil sa pag-atake sa amin. Grabe, Nay! Ang galing ninyo! Nagawa niyo mapasang ang mga aswang na yun! Mabuti na lang at nakapagsanay tayo rito, anak. Kahit papaano na numbalik ang lakas at liksik ko sa pakikipaglaban. Namamangha rin ako sa pakikipaglaban mo dahil nagagawa mong iwasan ang mga atake ng mga aswang na yon. Oo nga po, Nay. Pero hindi ko pa po sila nasusugatan. Kapag sumugod po ulit sila, sisiguraduhin kong gaya ninyo. Mapapatay ko na po sila, Nay. Huwag kang mangangamba kapag nasa laban ka na, anak. Tapangan mong loob mo at tandaan mo. Huwag kang magdadalawang isip na patayin ang mga nilalang na yan. Yun ang nararapat sa mga tulad nilang wala nang ginawa. Kung hindi ang manggambala ng mga taong tahimik na namumuhay. Opo, Nay! Para mas mabilis mong matalo ang mga aswang na yan, puntiryahin mo ang kanilang dibdib o ang leeg. Itarak mo sa bahaging yun ang sandatang hawak mo o kaya'y tagain mo sila hanggang sa magawa mo na sila mapatumba, anak. Alam kong kaya mo yan, anak. Sige po, Nay! Gagawin ko po ang bagay na yun! Nagsiangi lang noon ang mga aswang at mabilis na sumugod sa amin. Inihanda naman namin ni Nanay ang aming mga sarili. Napahawak ako na mahigpit sa sundang ko at nilakasan ang loob ko. Sasalubungin ulit sana namin ni Nanay ang mga aswang na papasugod sana sa amin. Pero laking gulat namin dahil sa mga sumunod na nangyari. Bago pa man makalapit sa amin ang mga nilalang, may isang aswang na humarang sa kanila. Nanlaki ang mga mata ko nang nakipaglaban siya sa mga kauri niya. Mabilis niyang nilapitan ang ibang mga aswang at walang pagdadalawang isip na binalian ng leeg ang mga iyon. Ang iba naman sa kanila ay napabagsak niya nang dukutin niya ang puso ng mga nilalang. Dahil marami rin ang mga aswang doon, tinulungan na namin siya. Sino ka? At bakit kinakalaban mo mga kauri mo? Hindi na ninyo kailangan malaman sa ngayon kung sino ako. Ang mas mahalaga sa atin ay ang matulungan kayo sa pagkikipaglaban sa mga aswang na yan. Teka, pero bakit niyo po sila pinapatay? Ngayon pareho kayo mga aswang. Marahil, tama kayo pareho kami mga aswang. Pero magkaiba kami ng pananaw.
Hindi lahat ng mga aswang ay magkatulad din ng paniniwala. Ibahin ninyo ako sa kanila dahil hindi ako makakatulad nila. Ano ang ibig mong sabihin? Mas mainam na wala muna kayong alam tungkol sa akin, ha? Wala naman kayong dapat ipagdalala sa akin dahil hindi ko kayo sasaktan kaya ng ginagawa nila sa mga kapwa ninyo. Gusto ko tumulong sa inyo, kaya kung maaari, ay hayaan na lang ninyo ako na gawin iyon. Hindi man kita maintindihan ng lubos kung bakit mo ginagawa ang bagay na ito, ay wala akong karapatan para pigilan ka. Lemuel, mag-iingat ka at may papasugod na aswang sa'yo. Opo! Ako na po bahala sa kanila! Tutulungan na kita! Hindi dapat sila makatakas dahil paniguradong isusumpong nila ang ginagawa ko dito. Sige po! Dahil sa sinabi ng aswang, hindi na namin pinatakas ang mga kalaban namin. Sinugod namin ang mga nilalang na iyon at pinaslang. Gamit ang sundang ko, ay isa-isa kong tinaga ang mga aswang na lalapit sa akin. Kung hindi ko man sila napupuruhan, ang nilalang na tumutulong sa amin ni nanay ang pumapatay sa kanila. Isa-isa niyang binabalian ng leeg ang mga kauri niya. At ang iba ay sinasakal niya hanggang sa bumaon ang kanyang mahabang kuko sa leeg ng mga kalaban naming aswang. Ganoon na lang ang tuwa namin ni nanay nang magawa naming tatlo na maubos silang lahat. Maraming salamat sa tulong mo. Wala na ang mga aswang kaya pwede ka na umalis dito. Basta, maghanap lang kayo ng ibang mapagtataguan. Huwag kayo sa kuweba yan. Dahil hindi nyo alam kung ano ang panganib na pwede nyo kaharapin. Kapag nagtagal kayo niyan, Mahihirapan lang kami ng anak ko kapag naghanap pa kami ng ibang mapagtataguan. Hindi rin naman kami magtatagal pa sa lugar na ito dahil balak na rin naming umuwi sa bahay namin. huwag kayo uuwi sa bahay ninyo. Binabantayan kayo ng ibang mga aswang doon. Kaya kapag umuwi kayo roon, posibleng manganib lang din kayo. Hindi na nila kayo titigilan hanggat hindi nila kayo napapatay. Lalo pat siguradong malalaman nila ang nagaganap ngayon. Teka, ano pong ibig sabihin? Nag-aabang ang mga aswang ngayon sa pagbabalik ninyo sa inyong bahay. Oras na makabalik kayo roon. Hindi sila magdadalawang isip na patayin kayong dalawa dahil iyon ang utos sa kanila ng kanilang pinuno. Teka, pero wala po kaming atraso sa kanila. Marahil yun ang pinaniniwalaan ninyo. Ibayin ninyo ang mga aswang dahil kapag nasimulan na nilang gampalain kayo, hindi nila kayo titigilan. Wala silang pakialam kung may atraso man kayo sa kanila o wala. Mga walang hiya talaga sila. Hindi ako papayag na patayin nila kami. Lalabanan ko sila. Kung natalo nila kami noon, sisiguraduhin kong kapag nakaharap ulit namin sila, hindi na nila magagawa ang bagay na yon. Sila ang tatalunin namin at papatayin. Ipakikita ko sa kanila na mali sila ng pinatakas at ginambalang tao. Basta mag-iingat kayo sa kanila. Kung maaari, huwag na kayo magtagal sa kuwebang yan dahil matutuntun nila kayo. Basta maging alerto kayo sa paligid ninyo dahil sa lahat ng oras, pwedeng mayroong panganib. Magsasalita pa sana si nanay noon, pero mabilis na tumakbo ang aswang palayo sa amin. Tinanaw na lang namin siya hanggang sa tuluyan na siyang mawala sa paningin namin ni nanay. Dahil nakakalat ang katawat ng mga aswang na napatay namin ng gabing yon, minabuti namin ni nanay na tipunin ang mga bangkay nila at sunugin. Sinabi naman ni nanay na makalipas ang 3 araw, aalis na kami sa kuwebang yon. Sumang-ayon na lang ako sa kanya dahil alam kong wala na rin kaming mapupuntahan. Lalo at delikado kapag umuwi kami sa bahay namin. Sa pananatili namin doon, naging alerto kami ni nanay. Sa hindi namin inasahang pagkakataon, may nadiskubre kami na nandoon. Nay, teka, naririnig niyo po ba yung ingay na yan? Mukhang nagmumula sa ilalim ng lupa ang mga boses na naririnig ko eh. Tama ka sa bagay na yon, anak. Teka, isa pa po, Nay. May nakita po akong parang hukay na nasa gilid ng kuwebang to eh. Hindi kaya doon nagmumula ang boses na naririnig natin ngayon?
Sigurado ka ba sa sinasabi mo, anak? Opo, Nay. Ngayon ko lang po din napansin yun eh. Kung ganon, kunin mo ang sundang at akin ang itak ko. Susubukan nating alamin ngayong gabi kung ano nga ba ang hukay na nakita mo. Sige po, Nay. Napapaisip ako na baka lagusan yung patungo sa kung saang bahagi ng lugar na to eh. Baka po pwede nating magamit na pagtaguan yun. Kung sakaling maalangan po tayo sa mga aswang, Nay. O siya, halika na at puntahan natin ito. Kapag nalaman natin doon posibleng nagmumula ang ingay na naririnig natin, aalamin natin kung bakit at sino ang may gawa nun. Sige po, Nay. Susunod po ako sa likuran ninyo. Naglakad kami ni Nanay patungo sa hukay na tinutukoy ko. Nang naroroon na kami, pinakinggan namin ng mabuti kung tama kami ng hinala na doon nagmumula ang hiyawang naririnig namin. Nagkatitigan kaming dalawa ng aking ina nang makumpirma namin ang tungkol sa bagay na iyon. Dahil sa pagtataka kung bakit may mga ingay roon at kung sino ang may gawa niyon, nagpasya kaming pasukin ang hukay na iyon. Ganoon na lang ang gulat namin ni Nanay nang napag-alaman naming dalawa na isang lagusan ngayon. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad at sinundan namin kung saan ito papunta. Habang papalapit, mas lumalakas ang boses na naririnig namin, kaya nakaramdam na kami ng kakaibang kaba. Nang narating na namin ang pinakadulo ng lagusang iyon, dinala kami niyon sa gitna ng gubat. Nay, mukhang hindi maganda ang pakiramdam ko rito eh. Sandali po, Nay. Tignan niyo po sa bahaging yun, oh. Marahil kaya po nagkakaroon ng ingay at hanggang labasan ng lagusan dahil nagkakasiya ng mga nilalang doon. Hindi ako pwede magkamali na aswang ang mga nilalang na yan, anak. Marahil tama ka na nagkakasiyahan sila. Mukhang may ipinagdiriwang sila ngayong gabi. Ano na pong binabalak niyong gawin, Nay? Wala naman, anak. Hindi ko rin gustong mahuli tayo ng mga nilalang na yon. Kaya mananatili tayo rito. Kahit ilang minuto lang para matyaga ng mga aswang na yan. Kayo pong bahala. Mukhang dahil sa lagusang ito, kaya tayo natunto ng mga aswang na sumugod sa atin. Kung nandito lang ang kuta ng mga nilalang na yon, nanganganib tayo, gayon medyo malapit lang sila sa ating anak. Oo nga po, Nay. Ialis na po ba tayo sa kuwebang yun, Nay? Oo, anak. Naiisip ko ang kaligtasan mo, kaya aalis tayo sa lugar na ito. Wala na tayong ibang mapagpipilian pa kung hindi ang bumalik na lang sa bahay natin. Mas hindi tayo ligtas sa lugar na ito. Mali ang akala nating mas magiging ligtas tayo rito. Gayong mas manganganib pala tayo rito. Kailan po tayo aalis, Nay? Ngayong gabi mismo, anak. Hindi na natin pwedeng ipagpabukas pa ang pag-alis sa kuweba na yon. Baka magulat na lang tayong susugurin tayo ng mga aswang na yon sa mga susunod pang gabi. Kapag nanatili tayo ron. Halika na. Umalis na tayo rito. Bumalik na tayo sa kuweba at kunin na natin ang mga gamit natin doon. Uy, sige po, Nay. Umalis kami ni Nanay roon at bumalik sa lagusan patungo sa kuweba kung saan kami nananatili. Hindi ko alam. Pero nakaramdam ako ng kakaibang kaba ng mga sandaling iyon. Hindi rin ako mapakali dahil napapaisip ako na baka may nangyayaring hindi maganda sa amin ni Nanay. Mas binilisan namin ang paglalakad namin noon dahil nakaririnig na kami ng mga pagyabag na tila humahabol sa amin. Nang makalabas kami ng lagusang iyon, dumiretso na kami sa kuweba. Kinuha namin ang mga gamit namin doon at nang paalis na kami ni Nanay, nagulat kami dahil tumambad sa amin ang napakaraming aswang. Napahawak ako na mahigpit noon sa aking sundang at inihanda ko ang sarili ko sa posibleng pag-atake ng mga nilalang. Anong kailangan ninyo sa amin ng anak ko? Limuel, manatili ka lang sa likuran ko at ako na ang haharap sa mga aswang na yan. Opo, Nay. Nagkita ulit tayo. Naalala niyo pa ang sinabi ko noon sa inyo na kapag naengkwentro ko kayo ulit,
Hindi ko na kayo hayaang mabuhay pa! Hindi ko makakalimutan ang bagay na yon. Ano ba talaga ang kailangan ninyo sa amin at bakit ninyo kami gustong patayin? Gaya na sabi ko noon sa inyo, wala kaming atraso sa mga tulad ninyo. Hanggang ngayon pala, ay hindi pa nasasabi ng lalaking iyon ang tungkol sa pagkatao niya. Alam naman niyang siyang dahilan kung bakit namin kayo gustong patayin. Sinong lalaki ang tinutukoy ninyo? Ha! Hindi na mahalaga yun. Kayo na ang dahilan kung bakit buhay pa ang tiyuhin kong iyon. Kaya kailangan niyong harapin ang parusa sa inyo ni Pilonong Morin. Nay, mukhang may binabalak silang hindi maganda sa atin. Ano na pong gagawin natin ngayon? Hindi tayo aatras sa kanila, anak. Hindi nila tayo pwedeng mahuli dahil oras na madala nila tayo sa kanilang kuta. Paniguradong mahihirapan na tayo makaligtas pa sa kanila. Sige po, Nay. Sige na! Hulihin ninyo ang dalawang yan! Nang sabihin iyon ng babaeng aswang, nagsimula ang mga kasamahan niya sa pag-atake sa amin. Dahil ayaw namin ni nanay na mahuli kami ng mga aswang na iyon at dalhin sa kuta ng kanilang pinuno. Nakipaglaban kami sa kanila. Una namin sinalubog ang 5 aswang na umatake sa aming dalawa. Sa kabutihang palad, dahil sa pagtutulungan namin ni nanay, nagawa naming mapaslang ang 5 iyon. Sa loob lamang ng ilang minuto, dahil sa nangyari, nagalit ang babaeng aswang. Kaya sinenyasan niya ang iba pa niyang kasamahan na umatake sa amin. Hinarap namin ni nanay ang 7 aswang na sabay na sumugod sa aming dalawa. Nakipagsabayan kami sa mga galaw nila. Pinagtataga ko sila sa kanilang leeg at tiyan at si nanay naman ang pumapatay sa kanila. Napatumba rin namin noon ang 7 aswang. Kaya bahagyang napaatras ang iba sa kanila at tila nagdalawang isip ng sumugod. Mga inutil! 2 lang ang kalaban ninyo! Pero hindi nyo pa magawang mapatay! Ang hihina ninyo! Kung iniisip mong basta lang kaming susuko dahil marami kayo, pues, nagkakamali ka. Hindi kami papayag na mahuli nyo kami. Paninindigan namin ang sinabi ko sa inyong wala kaming kasalanan. Kaya wala kaming parusang haharapin sa kamay ng pinuno ninyo. Tumimik ka! Huwag mo nang dagdagan ng init ng ulo ko! Dahil baka hindi na ako makapagdimpi sa iyo! Baka imbis na si Pinunong Moring ang papatay sa inyo! Ako na lang ang gagawa niyan! Yun ay kung papayag kami. Lemuel, huwag kang matatakot sa kanila. Hindi kita pababayaan, anak. Makipaglaban ka lang sa kanila at ako nang bahalang tatapos sa mga aswang na hindi mo kayang patayin. Opo, Nay. Hayaan po ninyo. At gagawin ko ang lahat para labanan sila. Kaya ko naman po sila, Nay. Mabuti naman kung gano'n, anak. Mukhang pinalaki mong matapang ang anak mo at may alam din sa pakikipaglaban. Pero kahit ng ganun, hindi pa rin sapat yon para magawa niyang makaligtas sa amin. Mahina lang kayong dalawa. Isipin mo lang gusto mong isipin. Wala na kaming pakialam doon. Sinimulan ninyo ang panggagambala sa amin kaya lalaban na lang din kami. Marami pa kayong hindi alam sa amin kaya wag mong husgahan ang kakayahan namin ng anak ko. Maliban sa panggagamot, ano pa bang kaya niyo, ha? Marami. At isa na roon ang makipaglaban para patayin kayo. Anak, sugurin natin ang mga hayop na yan. Opo, Nay! Huwag ninyong sasaktan ang anak ko. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo po ako lalahanin, Nay! Kung ayaw mong saktan namin ang anak mo, kusa kayong sumama sa amin para harapin si Pinunong Morin. Malay ninyo, magbago pang isip niya at hindi niya kayo patayin sa gabing ito. Huwag ka pong papayag na sasama tayo sa kanila. Lalabanan po natin sila, hindi po ba? Hindi na tayo mapapatay, Nay. Ako na lang ang saktan at patayin ninyo. Huwag ninyong idadamay ang anak ko. Pakawalan ninyo siya. Handa akong ibuhos ang buhay ko para sa kanya kaya nakikiusap ako. Hindi ako ang makakapagpasya na pwedeng mangyari sa inyo ng anak mo. Ang mas mabuti pa, sumama na kayo sa amin kung ayaw mong paliin ang mga kasama ko
ang tuhod at braso ng anak mo. Sige na. Sasama na kami sa inyo. Hindi na kami manlalaban pa basta wag lang ninyong sasaktan at idadamay ang anak ko. Nay! Huwag ka mag-alala, anak. Gagawa ko ng paraan para makaligtas ka. Hindi ko hahayaang pati ikaw ay mapaslang nila. Pangako. Hawak na kami noon ng mga aswang at kinaladkad na nila kami papunta sa lagusan ng kanilang kuta. Pero hindi pa man kami nakalayo noon ay may narinig kaming malakas na pagsigaw. Dahilan para mapatigil ang mga aswang na humuhuli sa amin. Hinanap namin kung saan nagmumula ang pagsigaw na iyon hanggang sa makita namin ang aswang na tumulong sa amin noon ni nanay na makipaglaban sa mga kauri niya. Napangisi naman ang aswang na nakahuli kay nanay at kinausap niya ang nilalang na dumating. Hindi ko akalaing magpapakita ka ngayon, Tiyo. Tumahimik ka, Eva! Saan ninyo dadalhin ang dalawang yan? Alam mo na kung saan namin sila dadalhin, Tiyo. Hindi ba? Ikaw rin naman ang naglagay ng buhay ng mag-inang ito sa kapamakan? Huwag niyo sila nilatamay sa gulo natin, Eva! Pagsabihan mo ang pinuno mo na huwag man tamay ng mga inosenteng tao para lang magawa ninyo ako mahuli. Wala silang atraso sa inyo, kaya pakawalan niyo sila! Sumusunod lang naman po ako sa utos ni Pinunong Maureen, Tiyo. Kapag hindi niyo sila pinakawalan ni Eva, wala na akong magagawa pa. Kung hindi ang labanan tayo, wala akong pagsisisihan. Sakalit pati ikaw ay magawa kong patayin! Sino ba talaga kayo at anong kinalaman namin sa inyo? Kapag nagawa ko kayong iligtas sa mga aswang na ito, sasabihin ko sa inyo lahat. Iyon ay kung may liligtas niyo pa sila. Tiyo, sugurin niyo ang traitor na yan. Huwag niyo na siyang bubuhayin. Kaya ng utos ni Pinunong Maureen. Kumanta kayo! Kahit makauli ko pa kayo, ay hindi ako magdadalawang isip na ubusin kayo lahat! Natulala lang ako nang magsimulang makipaglaban ang mga aswang sa nilalang na iyon. Pilit namang nagpupumiglas si nanay sa babaeng aswang na may hawak sa kanya. Kaya ginawa ko rin iyon. Sinubukan kong sipain ang dalawang aswang na may hawak sa akin. At nang magawa kong makatakas mula sa kanila, hindi na ako nagdalawang isip na labanan sila. Tinaga ko sila ng buong lakas. At nang natumba silang dalawa, hindi ko na hinayaan pang makabangon sila at tinuluyan ko na sila. Tinilitan ko sila sa leeg hanggang sa nagawa ko silang patayin. Nakaalis din noon si nanay sa pagkakahawak ng babaeng aswang sa kanya. Dahilan para magalit ng husto ang nilalang. Sinenyasan niya ang iba niyang mga kasamahan na sumugod sa amin. Patayin ninyo silang tatlo! Huwag niyo akong bibiguin! Dahil kapag hindi ninyo nagawa ang bagay na inuutos ko sa inyo, may kalalagyan kayong lahat! Pagsisisihan mo ang bagay nito, Eva! Hindi ako magdadalawang isip na pati ikaw ay patayin kahit na pamangkin pa kita! Hindi ako natatakot sa inyo, Tiyo. Marahil, panahon na rin ito ng paghihiganti ko sa inyo! Kumanda kayo lahat! Ako mismo nagkauli ninyo! Ang isa sa papaswal sa inyo! Gabriel! Elsie! Huwag kayo magalala! Dahil kasama ninyo ako sa labanan ito! Hindi ko kayo hayaang mapatay ng mga aswang na yan! Dahil lang sa akin! Sandali. Bakit kilala mo kami ng anak ko? Marahil, hindi pa ngayon ang tamang oras na sasabihin ko sa inyo lahat kung bakit. Marami pa tayong makakalabang mga aswang, kaya kailangan natin silang manahin. Ibabaliwanag ko sa inyo lahat kapag nagawa na natin matalo mga aswang na yan. Tama naman po siya, Nay. Kailangan natin makipaglaban ngayon sa mga aswang na to eh. Sige, gagawin natin yon. Handa na kami ni Limuel na makipagtulungan sa inyo para puksain ang mga aswang na yan. Mabuti naman kung ganun. Kumanda kayo! Dahil paniguradong susugod sila at sabay-sabay sa atin. Kailang bahala sa ilo sa kanila. Ako naman ang bahala kay Eva at sa iba pa. Sige po! Oo,
Oras na matalo natin sila, sasabihin mo sa amin ang lahat ng tungkol sa iyo at maging kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Oo, gagawin ko yun, Elsie. Mag-ingat kayo na sa pwesto pagkikipaglaban. Huwag na natin patagalin pa ang laban, Tio. Hindi hintay na kayo ng pinunong Maureen. Lalo ko na. Sabay-sabay na sugulin sila! Nang sabihin iyon ng aswang na si Eva, nagsimulang umatake ang mga aswang sa amin. Nakipaglaban na lang din kami noon sa kanila. Nakita ko kung paanong patayin ng aswang na kasama namin. Ang mga kauri niya gamit ang mahaba niyang kuko at malakas niyang pagpalibag sa mga nilalang. Nang atakihin ako ng dalawang aswang, napaiwas ako sa kanila at mabilis ko silang tinaga sa kanilang likuran. Napuno ng hiyawan ang buong lugar ng mga oras na iyon dahil sa nagaganap na labanan sa pagitan namin ng mga aswang. Namangha ako nang magawang patayin ni nanay ang dalawang aswang nang tagain niya ang mga nilalang sa kanilang mga tiyan at lalamunan. Kanya-kanya na kaming laban noon sa mga aswang hanggang sa napatay namin ang halos lahat sa kanila. 3 na lang ang natitirang mga aswang noon, kaya alam namin tig-iisa kami ng makakalaban. Sisiguraduhin kong isusunod kita sa mga aswang na napasal na namin. Hindi ko hahayaang mangyari yun, Tio. Sa ating dalawa, ikaw ang papatayin ko. Kapag nagawa ko yun, siguradong matutuwa sa akin si Lolo Maureen. Walang niya. Nilaso na ng hayop din ang utak mo, Eva. Pinaniwala ka na sa isang kasinungalingan. Alam ko kung sino paniniwalaan ko. Si Lolo Maureen lang ang tunay na naging pamilya sa akin. Simula nang ginawa mo ang bagay na yun sa aking ama, itinuring na rin kitang kaaway. Kaya humanta kayo! Tapusin na natin ang laban! Ako na bahala sa pabagkit ko. At kayo nasa dalawang aswang. Sige po! Sugod na! Sa huling pagkakataon, nilabanan namin ang mga aswang na iyon. Sinugod ko ang isa sa kanila at ganoon din si nanay at maging ang aswang na kasama namin. Naituon ko ang pansin ko sa kalaban, kaya mabilis ko siyang napabagsak sa sunod-sunod kong pag-atake sa kanya. Nagawa ko rin pugutin ang ulo ng aswang na iyon gamit ang aking sundang. Napatingin ako kay nanay nang marinig kong napahiyaw ang aswang na kalaban niya. Napangisi ako nang bumagsak ang nilalang sa harapan niya. Nasa ganoong sitwasyon kami nang maituon namin ang atensyon namin sa aswang na kasamahan namin, maging ang kalaban niya. Nabangha ako nang makita kong hawak niya sa liig ang aswang na si Eva at nakabaon sa liig ng babaeng aswang ang kanyang mahabang mga kuko. Tio! Pagpuli niyo akong patayin! Gagawin ko po ang gusto niyo! Basta bahayin niyo lang po ako! Kung kailangan ko, try rin si Lolo Maureen! At kumampi sa inyo! Hindi ako magdadalawang isip na gawin yon! Isa rin akong aswang na kagaya mo, Eva. Kaya alam ko ang mga galawan yan. Hindi mo ko malililang sa pagmamakawa mo. Tawag kang patayin. Ngayong hawak na kita sa lid. At nakabaon pa ang aking mga kuko. Nagsasabi ako ng totoo sa'yo! Handa akong kalabanin si Lolo Maureen! Itinuring kita na parang anak doon, Eva. Pero isa ka sa mga nag-traitor sa akin. Kung hindi lang ako nakatakas ng gabing yun, wala na ako ngayon. Ikaw ang may kagagawan kung bakit ako nahuli noon. Kaya hindi ko mapapatawad na ginawa mo. Hindi mo rin ako pinakinggan nang magpaliwanag ako sa'yo. At mas pinili mong kumapi kay Ama. Kaya ngayon, hindi na kita hayaang mabuhay pa. Pero, Tio! Tapusin mo na ang aswang na yan bago pa man siya makatakas sa atin. Huwag ka na magdalawang isip pa. Kung kakampi mo siya, sana hindi ka niya kinalaban simula pa noon. Tama po si Inay! Nilililang ka lang po niyang pamangkin yung yan!
Kaya huwag niyo na po siya paniwalaan! Maawa ka sa akin, Tio. Huwag din niyo ako patayin. Kaya ng ginawa ninyo sa ama ko. Marahil, tama sila, Eva. Simula noon hanggang ngayon, hindi kita kakampi. Hindi akong pumatay sa ama mo. Pero hindi ka naniwala sa akin. Ngayon, magsasama na kayong dalawa. Kaya na sabi ko, papatayin kita at wala akong pag-alama kahit na pamangkin pa kita. Tio! Patawad. Pero ito na ang pagiging katapusan mo. Ibabang ko ng gusto ang aking mga kuko sa leeg mo. Nang sa ngayon, ay mamamatay ka na! Nang nagawang patay ng aswang na kasama namin ang kalaban niya, mabilis siyang tumayo. Hindi ko nakikitaan ng pagsisisi ang mukha niya dahil sa ginawa niyang iyon sa kanyang pamangkin. Naging alerto kami noon sa paligid dahil baka may mga aswang pang sumugod sa amin. Kinausap naman kami ng aswang na yon at gaya ng pinangako niya, sinabi niya sa amin ang mga bagay na dapat naming malaman tungkol sa kanya at maging sa mga nangyayari sa aming dalawa ni Nanay. Sumama kayo sa akin. Ilalayo ko kayo sa lugar na ito at dadalhin sa mas ligtas na pagtataguan. Hindi kami sasama sa'yo. Hindi ka namin kilala kaya walang dahilan para gawin namin yon. Sino ka ba talaga? At bakit kilala mo kaming dalawa ng anak ko? Si Samuel! Ako ito si Ronelo! Isa akong aswang! Teka, kaya po pala may kakaiba akong nararamdaman sa inyo nung una namin kayo makita ni Nanay. Isa po pala kayong aswang. Hindi nga ako nagkamali sa kutob ko tungkol sa'yo, Ronelo. Inaakala kong nagkakamali lang ako sa pakiramdam ko sa'yo noon. Pero hindi ko aakalain, isa ka talagang aswang. Teka, ano pong ibig niyo sabihin, Nay? Gaya mo anak, nang makita natin si Ronelo, kinutuban akong hindi siya bastang tao lang. Kakaibang lakas ng araw na naramdaman ko sa kanya. Pero naging tikom lang ang bibig ko. Kaya rin pala ng gabing tinulungan mo kaming makipaglaban sa mga aswang. Ramdam ko ulit ang lakas mo, Ronelo. Pasensya na kayo. Kung hindi ko kagad sinabi sa inyo kung sino ang tanawa ko ayaw ko na rin sana kayong madami pa sa gulo namin na mga kauri ko Pero mukhang hindi na rin nila kayo tatantanan hanggat hindi nila kayo napapatay. Oo nga pala. Bakit ba gusto nila kaming patayin gayong sa pagkakaalam ko? Wala naman kaming atraso sa kanila ni Lemuel. Yun ay dahil sa tinulungan ninyo ako ng gabing yun. Nakatakas lang ako sa pakikipaglaban sa kanila noon. Kaya napatpad ako sa kung saan ninyo ako nakita. Dahil sa ginawa ninyo pagtulong sa akin, iniligtas ninyo ang buhay ko sa kanila. Kung hindi kayo dumating doon, marahil, nakita nila ako't napatay. Grabe, sobra naman po pala ang mga kauri ninyo, no? Wala rin po talaga silang pinapalampas, Mang Ronelo. Tama ka, Lemuel. Nagalit ang pinuno ng mga aswang na yun. Dahil sa pagkakaligtas ko. Kaya marahil, iniutos niyang pati kayo ay paslanin. Yun lang ba talagang dahilan para gawin nila yon sa amin ng anak ko, Ronelo? Ang totoo niya, Nancy, balak din niya kayong ialay sa ritual na gagawin nila pagdating ng kabilugan ng buwan. Teka. Bakit kami po ang iaalay nila? At para saan po ba ang ritual na yun, Mang Ronelo? Bilang aswang na talunanon, kailangan panatilihin ni Pinunong Bauling ang lakas niya sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay ng tao tuwing kabilugan ng buwan. Sa pagkakataon ito, naisip ng kayo ang iaalay niya. Gayong base sa napag-alaman ko, mas gusto niyang mag-alay ng mga taong may alam sa aral ng kaliwa. Magagamit kayong dalawa ng anak mo, Elsie. Kaya marahil, isa rin niyo sa dahilan kung bakit niya kayo gusto makuha at patayin. Hayop siya! Kung nalaman namin kaagad ni Lemuel ang tungkol sa bagay na yon, hindi na sana kami nagtagal sa lugar na to. Hindi rin namin naakalain may lagusan ng kuta nila patungo sa kuwebang kinaroroonan namin. Naku, pasensya na kayo. At hindi ko rin nasabi sa inyo tungkol sa bagay na yun. Nababahala kong makita nila tayong magkasama ng gabing nun. Kaya hindi ko na nasabi pa sa inyo tungkol sa kuta nila. Tapos na yon, Ronelo. Abalagay nalaman na namin ang tungkol doon.
Marahil simula na nga nang dumating kami rito. Nalaman na nila yon, pero hinayaan lang nila kami. Inakala naming mas ligtas kami sa kuwebang ito, pero mali pala kami sa bagay na yon. Aalis na rin sana kami ngayong gabi kung hindi lang kami sinugod ng mga aswang nito. Teka, ano na po gagawin natin ngayon, Nay? Babalik na lang tayo sa bahay at harapin ang bawat aswang na susugod sa atin. Sumunod kayo sa akin. Tutulungan ko kayo sa mga aswang na yun. Alam ko dahil sa ginawa natin ito sa mga alagad niya. Lalo na kay Eva. Hindi na niya tayo titigilan pa. Nagtinginan kaming tatlo noon hanggang sa kalaunan. Pumayag na rin kami ni Nanay na sumama kay Mang Ronelo. Pinagkatiwalaan namin siya. Lalo na at wala rin siyang ibang gustong gawin kung hindi ang patayin ang mga aswang na kauri niya. Ipinagtataka namin ni Nanay kung bakit kinakalaban niya ang mga aswang na iyon. Lalo na ang pinuno nila. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili kong magtanong sa kanya habang naglalakad kami noon paalis sa lugar na iyon. Bakit po kinakalaban niyo mga kauri niyo, Mang Ronelo? Yun ay dahil hindi kami pareho ng paniniwala pagdating sa mga bagay-bagay. Kaya na lang ang pagpatay nila sa mga inosenteng tao para maging pagkain. Halos lahat ng aswang, yon ang ginagawa sa mga taong tulad namin. Pero mukhang kakaiba ka sa kanila, Ronelo. Tama nga po kayo, Nay. Kaya gusto kong ipapatay ni Pinuno Mauring na ama ko. Dahil madalas akong humahadlang sa kanya simula pa noon. Kahit sa lugar kami mapadpad doon, nambibiktima sila ng mga tao. Pero ako, inililigtas ko sila mula sa mga kauri ko. Magalit sa akin si Ama dahil doon. Kaya itinakwil niya ako. Ama po pala ninyo ang pinuno ng mga aswang, Mang Ronelo. Di ibig sabihin, mataas din po sana ang katungkulan ninyo sa inyong tribo. Tama ka, Lemuel. Pero tinalikuran ko silang lahat. Simula nang itakwil ako ni Ama. Hindi lang naman dahil doon kaya gusto kong patayin ang ama ko. Ano pong ibig niyo sabihin, Mang Ronelo? May ibang dahilan pa pala bukod doon? Oo, may kapatid ako. At siya ang paborito ni Ama sa lahat ng bagay. Ama siya ni Eva. Pero dahil sa naganap na labanan noon sa pagitan namin at ng mga antigero sa dating lugar kung saan kami nagmula, namatay ang kapatid ko. Hindi ko siya nailigtas. Kaya simula noon, naging taliwas na ang paniniwala ko mula sa mga bagay na pinaniniwalaan nila. Kaya po pala sinisisi kayo ng pamangkin ninyo dahil doon, no? Nilason ni Ama ang utak ni Eva. At pinaniwalaan niyang ako ang pumatay sa ama ng pamangkin ko. Kinalaban nila ako at gusto patayin. Hindi ko magawang umalis sa lugar na ito dahil alam kong mambibiktima sila ng mga tao. Isabot na makakaya ko. Nilalabanan ko sila para mailigtas sa mga inosenteng tao kagaya ninyo. Mas nagalit sila sa akin. Kaya nang gabing nakita ninyo ako, halos patayin na nila ako. Mabuti na lang at nakatakas ako sa kanila at tinulungan ninyo akong dalawa. Hayop talaga ang ama mong yon, Ronelo. Hayaan mo, tutulungan ka namin sa pakikipaglaban sa kanila. Kung ganun, ano na po ngayon ang binabalak ninyo, Mang Ronelo? Paharapin ko si Ama. Bago pa may namagawang mapatay ako. Kayo, tatapusin ko lang kasamaan niya. Alam kong kapag hindi ko siya hinarap pa, patuloy pa rin siya maghahasik ng kasamaan sa mga kanayunan. At saka siya pa, panahon na rin siguro para magharap kami at wakasan ang masasamang ginawa niya. Tama ka, Ronelo. Sige, sasama kami sa iyong harapin ng mga kauri mo. Tutulungan ka namin ng sa gayon. Matapos na rin ang kaguluhang dala nito sa bayan namin. Marahil, ito na rin ang pagkakataon para gumawa kami ng paraan para mailigtas din ang mga kapwa namin. Hindi ba, anak? Opo, Nay. Sige, kung yan ang gusto niyo, magtulungan tayong tatlo. Dahil napagpasyahan namin noong labanan na lang ang mga aswang na kauri ni Mang Ronelo, nagplano kami kung ano ang gagawin naming tatlo. Dahil mas kabisado ni Mang Ronelo ang kuta ng mga aswang, nakipag-usap kami sa kanya ni Nanay tungkol sa magiging plano naming pagsugod
sa kuta ng mga kauri niya na pinamumunuan ng kanyang ama. Hindi tayo lada sa lakusan ng mga aswang na yun. Dahil paniguradong inaasahan na nila ang pagpunta natin sa kuta nila. Kaya inaabangan nila tayo roon. Alam ni Ama na kapag hindi nakabalik si Eva sa kuta nila, kasama kayo, natalo ninyo ang mga nilalang ngayon. Batid din marahil ni Ama na tinutulungan ko kayo. Kaya hindi niya palalagpasin ang pagkakataong tayo mismo ang pupunta sa kuta nila. Kung ganun nga ang gagawin nila, saan naman tayo dadaan para hindi nila tayo masukol kaagad? Basta sumunod na kayo sa akin. Dahil may alam akong daanan patungo sa kuta nila. Sigurado akong sa daan yun, walang aswang na nagbabantay. Dahil maging sila, ay hindi rin marahil alam na doon ako dumadaan sa tuwing nagmamasid ako sa mga galaw nila. Sige, mabuti nga rin yun ang sa gayon. Hindi tayo mabilis na mahuli ng mga aswang na yon. Ipagkarating po natin sa kuta ng mga aswang na yun. Ano na pong gagawin natin? Napaslan na natin ang iba sa mga alagad ni Ama. Kung hindi ako nagkakamali, halos kalahati na rin niya sa bilang nila. Kaya baka kaya pa natin patayin ang iba pa sa kanila. Wala nang maaasahan si Ama sa mga aswang na yun dahil tanging si Eva lang ang pinagkakatiwalaan niya ng dubos na nagawa ko rin pa sa amin. Kung ganon, susugulin agad natin sila at lalabanan. Yun ba ang gusto mo mangyari, Ronelo? Oo, Elsie. Hindi na makakapalag sa atin ang iba sa kanila. Alam kong may mga orasyantang alam para makatulong sa atin sa pagkikipaglaban. Kaya magagamit din natin yun sa kanila. Oo, pero hindi magiging ganun kadali sa akin ang lahat. Kapag umusal ako ng orasyon, kailangan ko ng lakas at focus para magawa yun. Kapag ginawa ko rin yun sa labanan, mas mabilis akong mapapagod at manghihina. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Ako pong bahala sa inyo. Dahil aalalayan ko po kayo kung sakali. Sige anak, susubukan ko. Mabuti na ba kung gano'n? Kahit sa mga aswang lang ngayon, uubra marahil ang mga dasal na alam mo. Ako nang bahala sa aking Ama. Dahil may hirapan tayo. Kayong hindi siya tinatablan ng mga ordinaryong orasyon lang. Kung ganun, tutulungan ko po kayo makipaglaban sa kanya, Mang Ronelo. Tumangulang sa akin si Mang Ronelo. Binilisan na namin ni Nanay ang paglalakad namin. Sumunod lang kami kay Mang Ronelo sa daanang sinasabi niyang patungo sa kuta ng mga aswang. Nakakalabanin namin. Nang makarating kami sa gitna ng gubat kung nasaan ang kuta ng mga nilalang. Tama nga siya dahil walang mga aswang na nakabantay sa daanang iyon. Dahil doon, mabilis at tahimik kaming nakapasok sa kuta ng mga aswang. Hinanap kagad namin sila at naabutan nga namin silang pinupulong ng kanilang pinuno. Marahil, alam na niyang nagawa na naming paslangin ang mga alagad niya. Kaya inuutusan pa niya ang iba na hanapin kami para patayin. Naghanap kami ng mapagpupwestuhan na malapit noon sa kanila para marinig namin ang sinasabi ng pinuno ng mga aswang. Hindi naman kami napansin ng mga aswang na nandoon. Hayop talagang Ronelo na yon! Tinulungan niya ang mag-inang yon! Kaya nagawa nilang patay na mga kasamahan natin! At maging ang apo ko! Humanda ako sino man pumatay kay Eva! Dahil ipaparanas ko rin sa kanya ang ginawa niya sa apo ko! Hanapin ninyo ang mag-inang yon! At maging si Ronelo! Patayin ninyo sila at dalhin ninyo sa akin ang mga katawan nila! Hindi na ninyo kailangan gawin yon! Dahil kami na mismo tumayo rito sa kuta ninyo! Nakita ulit tayo, anak. Mabuti naman at naisipan mo pumunta rito sa aking lungga. Kasama mo pa pala ang mag-inang yan! Huwag na huwag mo akong tatawagin, anak. Dahil matagal na panahon mo na akong itinakwil. Isa pa, nandito ako. Kami sa kuta ninyo. Dahil papatayin namin kayong lahat. Uubusin namin kayo. Nasa ngayon ay hindi na kayo makapagkasik ng lagim dito sa kabayunan. Gagawin mo yan sa sarili mong ama at mga kauri. Wala ka talagang utang na loob. Alam
alam mong hindi ka rin naging mabuting ama sa akin. Dahil naituin mo ang atensyon at pagmamahal mo kay kuya. At nagparoon, galit ka sa akin simula pa noon. Dahil hindi mo ko kaya manipulahin. Hindi tayo pareho ng paniniwala. At hadlang lang ako sa lahat ng mga plano mo. Kaya huwag ka umastang naging ama ka sa akin. Dahil alam natin gusto mo rin akong patayin. Kung ganon, huwag na nating patagalin pa at simulan na natin ang laban. Kayong lahat, sugurin niyo silang tatlo. Wala kayong ititira sa kanila. Sunod! Dahil sa sinabi ng pinuno ng mga aswang sa kanyang mga alagad, kaagad nila kaming sinugod. Hindi na kami umatras pa noon at nakipaglaban na sa kanila. Gamit ang sundang na hawak ko, bawat aswang na lumalapit sa akin ay tinataga ko sa kanilang mga braso at tuhod. Sinaksak ko rin sila sa tiyan nila at maging sa gawing kanan ng kanilang mga liig. Dahil sa ginagawa kong iyon, pumabagsak na lang ang mga kalaban ko at namamatay. Kung hindi ko man mapuruhan, inaatake ko ulit at tinataga ang kanilang likuran hanggang sa tuluyan ko silang mapatay. Napatingin ako kina Nanay at Mang Ronelo at nagagawa rin nilang mapaslang ang mga kalaban nila. Nang makita kong pinagtutulungan ng 4 na aswang si Nanay, nilapitan ko siya at tinulungan sa pakikipaglaban. Tigilan niyo rin ako! Papatay ko kayo lahat! Anak, puntiryahin mong leeg nila. Opo, Nay! Tatagayin at sasaksakin ko ang mga leeg ninyo, mga ayop kayo! Hanggang mamatay kayo! Hindi na kayo mabubuhay pa! Huwag niyo silang hayaang makatakas pa! Unahin niyo patay si Ronelo! Kapag napatay siya, madali na lang ang mag-inang magagamot na yan! Hindi kami papayag na si Ronelo lang ang kalabanin ninyo. Nandito kami para tulungan siyang puksain ang buong tribong pinamumunuan ng walang kwentang ama niya. Sabihin mo na ang gusto mo, babae! Kayo ang dahilan kung bakit hindi ko napatay ang traitor na yan noon! Ngayon, babayaran ninyo ang pagtulong sa kanya! Mabuti nga at nabuhay siya. Dahil kung hindi, walang magliligtas sa mga taong bibiktimahin ninyo. Wala na kayong ginawa kundi ang pumatay. Hindi mo maiintindihan ang gutom at pagkauhaw kung hindi ka aswang. Pero kung gusto mo, pwede kitang gawing isa sa amin. Kailanman, hindi ko papangarapin na maging aswang. Tumigil ka na! Tapusin na natin laban ng ito! Kayo na! Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Gaya ng plano, pumwesto si Nanay sa gitna, malapit sa mga aswang. Ginamit niya ang buong lakas para iusal ang orasyong alam niyang makakatulong. Nang matapos niya ito, biglang tumigil sa paggalaw ang mga aswang. Alam naming umeepekto na ang dasal, kaya agad kaming kumilos ni Mang Ronelo. Pinugutan ko ng ulo ang ilan. Tinaga ko ang tiyan ng iba at pinagpuputol ang kanilang mga katawan. Si Mang Ronelo naman, binalian ng liig ang kanyang mga kalahi. Napuno ng hiyawan ang lugar. Sa loob lang ng ilang minuto, lahat ng aswang ay bumagsak at namatay. Ngayong napatay na namin ang mga alaga mo. Ikaw na lang ang natitira. Ganun lang pala katali-talunin ang mga nasasakupan mo, ama. Walang hiya ka, Ronelo! Pagpapayaran ninyo ang ginawa ninyo! Ako ang harapin ninyo ngayon! Humagtagay ang tatlo! Pagkasabi niya noon, bigla niya akong sinugod. Malakas ang pagkakabalibag niya sa akin. Tumilapon ako at narinig ko ang sigaw ni Nanay. Sunod niyang inatake si Nanay. Nangihina pa ito mula sa orasyon. Nasakal niya si Nanay at inihagis sa lupa. Sinugod niya si Mang Ronelo. Pero mabilis siyang inatake ng pinunong aswang. Tumawa pa ito nang masakal si Ronelo at binaon ang mahahaba niyang kuko sa tiyan ng anak niya. Hayop ka talaga kahit kailan! Pero, hindi ako susuko hanggat hindi kita napapatay. Salagay ninyong tatlo! Malabo na ninyong magawa yan!
Kayo ang mamamatay! Hindi! Ano nangyari? Kung inaakala mo madali mo kaming mapapatay, nagkakamali ka. Ako ang tatapos sa'yo. Ibabaod ko itak dito sa tagiliran mo. Walang yana! Hindi mo siya masasaktan. Sasakali kita ng buong lakas ko! Nay! Mang Ronelo! Paika-ika akong lumapit sa kanila. Kinabit ni nanay ang huling lakas niya para muling umusal ang orasyon. Biglang nanigas ang katawan ng pinunong aswang. Hindi na siya makagalaw. Doon na namin siya tuluyang pinaslang. Ibabaon ko ang mahabang kuko ko sa leeg mo! Damihin mong itak dito mula tagiliran mo hanggang tiyan. Ay, hindi pa nito! Matatapos na kasama mo! Ihiwalay ko ang leeg mo sa katawan mong hayop ka! Tapos ka na. Wala na po. Wala na po pinunong aswang. Tinapos niyo na po ang laban. Dahil ibinuhos ni nanay at Mang Ronelo ang lakas nila. Nanghina sila at bumagsak sa lupa. Nilapitan ko sila at inalalayan. Bumalik sa pagiging tao si Mang Ronelo. Nagpahinga kami hanggang makabawi ng lakas. Napag-usapan namin ang mga susunod na hakbang. Ngayong wala na po ang mga kasamahan ninyo. Ano pong balak ninyo, Mang Ronelo? Alis na ako sa lugar na ito. Magpapakalayo-layo na ako at mamumuhay na mag-isa. Salamat sa lahat ng naging tulong mo, Ronelo. Ngayon, makakabalik na kayo sa dati ninyong bahay. Tahimik na ulit ang bahayang ito. Wala nang banta ng mga aswang. Tama ka. Ngayon, naniniwala na akong hindi lahat ng aswang ay masama. Ang ilan, mabuti ang puso, pero wala nang magawa dahil sa sumpa ng pagiging aswang. Marahil tama ka. O siya, umalis na kayo dito ha. Ako na ang bahala sa mga bangkay. Wala na kayong dapat alalahanin pa. Sige, Ronelo. Mauna na kami. Ingatan mo ang sarili mo. Maraming salamat po, Mang Ronelo ha. Maraming salamat din ha. Kayo rin. Elsie, Limmer, mag-ingat kayong dalawa. Umalis kami at iniwan si Mang Ronelo. Umuwi kami sa bahay at mula noon, bumalik sa dati ang buhay namin ni nanay. Tumahimik ang buong bayan. Wala nang nananalasang aswang. Hindi na namin muling nakita si Mang Ronelo. Yun ang huling beses. Sa paglipas ng mga taon, tuluyan na akong naging ganap na manggagamot, gaya ni nanay. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ako nagpapagaling. Tahimik ang buhay kasama ang aking pamilya. Mahigit 20 taon nang lumipas mula nang pumanaw si nanay. Ngunit kahit kailan, hindi ko malilimutan ang gabing hinubog ang aming pagkatao. Ang gabing kami ang naging mag-inang manggagamot na kumalaban sa mga aswang sa Iloilo.